Kaugnay niyan, epekto ng mga video games sa real-life behavior ng mga gamers at ng mga kabataan ating tatalakayin kasama ang psychologist at psychometrician na si Professor Justin Ray Chavez. Professor Chavez, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, and also sa ating mga audiences po, magandang tanghali po. Sir, sa panahon ngayon, lalong dumadami yung mga bata at kabataan na nahihilig sa video games, mula mobile games hanggang online games. Bilang psychologist po, ano po yung generally ang mga karaniwang epekto nito sa pag-uugali at pag-iisip ng isang tao? Actually po, yung online games po these days, tignan po natin. Yan po yung representation ng behavior for some people. Pero again, just to be clear, para po sa ating mga audiences po, hindi po ibig sabihin na yung bata po ay naglalaro ng games na violent, ay ganun na din po ang behaviors nila. So, kailangan po, there's a clear boundary. May malinaw po na terms po for this. Kumbaga po, some people tends to na desensitize lang po sila sa paglalaro. For example, overly exposure sa mga games, kaya po minsan nare-replicate po nila. And the reason yung long-term effect po nito, probably yung mga behaviors po nila probably can be also aggressive. So at some point, we need to also consider the possible long-term effect. And also, yung mga sleep deprivation can also be one of the possible effect po. Yung sleep nila, yung pagkain, can also be one of the factors kaya po naapektuhan. Kaya po, yung mga nangyayari po these days, kailangan po hindi lang angle, hindi lang po games. Also, let's check the possible development history and also the family side po ng bata. Pwede po natin tingnan yun. Okay. Prof, marami nga po nagsasabi na itong mga video games ay nagdudulot ng aggressiveness and violence. Meron po ba matibay na ugnayan ng paglalaro ng ganitong uri ng games sa pagbabago ng ugali ng isang bata? Kasi po yung may mga nagsasabi rin na yung mga henerasyon ng mga nauna, meron sila mas marahas pa na nilalaro, pero hindi umabot sa punto na gumawa ng ganitong mga krimen. Actually po, yung titingnan po natin yung games, di ba, yung mga violent games po online, kumbaga po, ang violence kasi is their way to solve problem. Kumbaga po, if you look in the games, the aggressive behavior is their way to solve the problem even. So, kung sa game po, on the virtual world, that's their solution. Pero in reality po, and it's in the applicable situation, hindi po siya best solution. Kaya po, kung titignan po natin yung mga situation these days, ibang-iba na po kasi way back then, ang problema pa lang po ng mga bata, anong gagawin nila sa hapon, ang lalaroin nila outside. But this time, yung virtual world po kasi anytime, even at school, they can still continue playing the games through the phone kung accessible po sa kanila. Kaya po, very crucial po yung usapan these days at very critical po, lalo po yung mga mental health ng ating mga kabataan ay medyo critical at kailangan po i-address immediately. Kaya maganda po magkaroon ng program in terms of management at mental health and digital literacy po. Hindi lang po sa mga estudyante, but also sa ating mga magulang. So that's the best solution po for it. So Prof, sa anong punto po nagiging hindi na normal na libangan yung paglalaro ng video games at nagiging problema na o addiction na ito? Ano po yung mga warning signs na dapat mapansin ng mga magulang at bigyan nila ng kaukulang oras at pansin talaga na kailangan ng i-manage ang kanilang mga anak? Actually po, in terms of yung signs or symptoms po sa ating mga anak or mga kabataan po, first one, yung mga social withdrawal po, that's the first one that we need to see and check. Kasi kung walang observation po on how they do engage, probably nagiging solely focus na po sila sa virtual world. Pangalawa po, yung in terms of their nagde-decline na rin pong academic performance, let's also check that. And also, how they do respond. Paano po kayo kausapin? Paano po kayo engage? For example, kahit simpleng kamusta, hindi nag-respond. Short lang po ang response sila sa inyo. Let's also check that. Also, let's also check po yung possibilities kung halimbawa po, hindi nyo napagbigyan maglaro tapos nagiging aggressive yung reactions. Also check that. Kasi po, kung walang proper management on the exposure of sa phone po, or even sa online games, may mga possibilities of aggressive behavior talaga. Pero, again, hindi po limitado na naglaro sila, there'll be also violence. So, kailangan po makita natin na nagiging ganyan po yung mga kabataan ngayon. They very dependent po sa paggamit ng social media, sa games, or even the phone. Dahil po, brought by the pandemic events. So dahil po ang dependency, nangyari po at naging dependent nila sa paggamit ng phone at naging coping mechanisms po nila ang paglalaro through the online game. So yun po ang mga possible na kailangan po natin i-check. Okay. Possible. So Professor, what do you advise? Kasi we understand that there's no perfect parenting, pero they are doing their very best para po itaguyod yung pamilya. Pero paano po doon sa mga, yun nga po, napabayaan na
at medyo huli na dahil meron silang decline withdrawal, nagagalit na pagka pinipigilan maglaro ng gadgets, nagagalit na pag hindi nakapag-internet. Paano po nila i-manage yun as sa parents, sa panig po ng mga magulang? Actually po, tama yung sabi niya, sir, wala naman pong practice or training for the parents for them to be a good parents as well. Siguro po, let's do, lalo po collaborative effort po kasi dapat ito, hindi lang po on the side of the parents. Since, for example, the kid ay nasa school, also siguro po, kailangan din po meron ding effort ang school to also help the parents. Kasi kung solely parents lang po will be doing the interventions, medyo kulang. Kasi minsan nga po, clueless ng mga magulang, ano bang gagawin ko sa anak ko? So this time, maybe let's ask also the school na magkaroon po ng mental health-based program. Importante po kasi yun eh. Kasi through the program, actually po, ma'am and sirs, hindi mangyayari yung nangyayari ngayon kung meron po at merong mental health-based program na galing sa school na ibigay properly. Pero dahil po nangyari ito, maybe we can also check the possibilities na we can also ask the school na magkaroon po ng, at least hindi lang po one-on-one, maybe at least a group intervention kahit unti-unti hanggang sa matuto po yung mga bata how to manage themselves, lalo po sa mental health, exposure sa social media, even dun po sa screen time. Medyo mahirap, actually po, matagal pa, pero kung sisimulan po natin unti-unti ngayon, possible po in a long-term effect, there will be. Kasi po, mga magulang po these days, medyo nahihirapan na rin po sila, clueless na rin po sila actually, sir. Kaya po maganda po na kung alam po ng mga magulang anong gagawin, so at least for example po, lalo yung paggamit ng phone, maybe try to start screen time, minimize po natin screen time, merong scheduling lang po. Kapag alam kasi ng bata na merong limitations, lahat ng gagawin nila, I believe, mapapractice po sila in a long run. Hindi lang po kasi kaya ng overnight yun eh. Kumbaga po, mahabang proseso, kailangan ng days, months, or even at least a year bago po mangyari yan. So, sana po masimulan. Hindi man po ngayon or kahit hindi man po bukas, sana po sa mga darating na araw. Ganun po. So Prof, paano naman po nakakaapekto yung sobrang paglalaro online sa kanilang social skills at emotional development? Actually po, when it comes to emotional development, our kids become too dependent po sa mga online games. Yung emotions po nila, for example, natalo po sila sa games, mababad trip na po sila. Natalo po sila sa isang games nila, for example, again, wala na po sila sa mood at wala na silang motivation to go to the school. Yung emotional dependency po and even their emotional security, nakadepende na po sa phone. So, kailangan po yung phone and even sa online games. Kaya kailangan po yung possibilities of management. Kaya kailangan po hindi lang po role ng bata on the management na sabihan mo lang sila na, oy mamaya tama na yan hindi lang po ganun eh. Kailangan po meron talagang alam din po ng magulang kailan kukunin ang phone, kailan iaalaw ang bata maglaro ng desktop, laptop to have their game. So kailangan po there's a proper limitations kasi kapag masyadong naging dependent po yung mga bata on those activities, lalo po ngayon, they're very dependent. Sana po ma-minimize natin unti-unti. So matulungan sila na there's also a life outside na pwede po nilang gawin bukod sa pag-online game. So pwede po nating simulan yan. So, Prof, kasi 'di ba, hindi lang naman sa video games nagkakaroon ng pagbabago sa ugali ng bata. Kahit lang yung simpleng pag-i-engage lang sa social media. Nagsisimula din yung inggit, nagsisimula din yung nakikita nila sa mga kaibigan nila or so lahat ng nakikita nila sa social media, nagkakaroon ng epekto sa kanilang pag-iisip, sa kanilang emotion. So, ano po ba yung dapat maging approach para, alam mo yon bilang magulang, mapagsabihan mo yung anak mo na hindi lahat ng nakikita mo totoo, di ba? Hindi lang talaga sa video games maraming aspeto ng social media. Actually po, first thing first, siguro po kung medyo nahihirapan po yung mga parents natin on yung pagmamanage po ng phone. Maybe practice siguro po na lalo po ngayon uso pa rin naman po yung extracurricular activities. Kung medyo nahihirapan po on the management style, lalo po kung paano nila i-approach ang anak nila, siguro po start encouraging the kids to have extra activities. Lalo po ngayon meron ng pong even pickleball, ganyan, even other activities outside that can also they try. And sana po ma-practice every Sunday or even every weekend kung wala pong klase. Sana po ma-practice na walang, there's a phone still. Di po kasi kaya na dapat walang phone even. Imposible po kasi yun. Dapat
ma-encourage yung mga bata na pag weekend or even after school, meron silang gagawin extra activity and encourage them po na makakatulong sa kanila, hindi man po verbally, but also try to also join them. For example, it's also family bonding na pwede po nating masimulan. Kasi kung approach lang po through verbal, medyo magiging mahirap. Pero if you'll be doing it through actions, magiging malaking tulong po. Kasi kung kaya pong i-mirror ng bata yung behavior ninyo through those activities, I believe they also replicate that kind of behavior na nasasamahan sila. Yan. Kaya po siguro naging nahihirapan po sila kasi hindi nagagaya yung behavior. Kasi mga bata po, they have the flexibilities to mirror the behavior. So, kailangan po nila ma-mirror, nasasamahan sila, they'll be included, yan po. Kaya po, kasi may mga bata po na feel nila they're not being validated. Kaya kailangan, doon po sa mga activities na papagawa natin para ma-encourage at ma-approach po natin sila, let's start being with them para kahit pa paano, alam po nilang may kasama sila. Siguro, let's start with that po, ma'am. They feel deprived na para bang binabawalan mo ako mag-cellphone, binabawalan mo ako mag-tablet, pero ikaw lagi mo hawak yung cellphone mo, mami, daddy. Naalala ko tuloy, Asik, nung panahon ko po, yung nanay ko, bago ko paglaruin ng video game, bago ko manood ng TV, maglilinis muna ako ng bahay. No, so ito Prof, hindi naman lahat ng epekto ng video games ay negatibo. Meron din naman talagang, meron pa nga educational. Pero ano po yung mga benepisyo ng video games o iba pang social activity sa isang bata kung ito ay ginagamit sa tamang paraan? Do you think reward system ay gagana pa rin sa ngayon sa mga bata? Actually po, reward system is really good, pero dapat po balance lang, hindi po overly exposure sa reward. Bakit po? Kasi kung panay reward po ang sistema natin, masyado po masaspoil po ang bata. Pero kung at some point, kung tuturuan po natin sila na, dapat may alam mo yung oras mo, kaya sige, maglinis ka muna saglit, ayusin mo muna yung kwarto mo. Tapos saka tayo lumabas, saka tayo bumili ng gusto mong gamit or food. I mean, it's a good practice po. Kasi kung sisimulan natin, lalo po ngayon, may mga bata po na 2-3 years old pa lang na talagang dependent na po sa phone. So siguro po, yung mga nangyayari po these days is a call para po sa ating mga magulang na masimulan. Habang bata po, please start to expose them environmentally para po makita rin nila na may buhay din po outside, hindi lang po virtual. So, sana po masimulan. Kasi dati po, ma'am and sirs, I believe yung mga time po natin, talagang buhay po natin ay nasa labas. Pero ngayon po, ang mga buhay ng bata ay nasa loob lang ng bahay, sa loob ng mga virtual world. And sana po, may makita rin sila na may buhay din po sa labas. Siguro po, it's a good practice. Actually, may movie ngayon na pinapakita yung difference ng mga panahon noon na naglalaro pa, gamit yung mga laruan na binibili natin. Pero against dun sa mga gadgets. Maganda yung movie na yun para sa mga bata. Napanood ko rin yan. Sige, napanood ko yan. Maganda, nakakaiyak. Yes. So, Prof, may mga magulang kasi na nandun din sa movie, no, na ginagamit yung gadgets o video games bilang yaya o paraan para mapatahimik o malibang yung anak. Ano po yung masasabi ninyo dito? Paano po dapat maging bahagi ang mga magulang sa gaming habits ng mga anak? Actually po, when it comes to gaming habits, may mga times po kasi na even yung parents also doing the gaming activities. Siguro po, kung yung involvement po kasi, kaya po nga sabi ko kanina, kung napapansin niyo po yung anak po ninyo are doing solely the game itself, try to also, I mean, kung wala, kahit pa paano po, kung weekend naman po ang sa bahay, try to also try the game. I mean, try to explore the game para po yung literacy natin mag-improve na yan pala yung nangyayari dyan. So, kahit pa paano po, when there's already a problem, alam po natin how to regulate. Kasi kung hindi po natin sila sasamahan dun sa ganung activity, ang mundo po nila sila lang eh. Minsan nga po, they develop best friends, they develop friends dun po sa online. Kaya po, I also engage with some of the clients stating na, sabi ko, you have a friend ba outside? Hindi po, ang best friend nila sa Roblox, sa ganyan mga applications, sa mga other applications po online. Doon po nila nahahanap ang tunay nila na kaibigan. Kaya po, sana kayo po sa mga parents po natin sa bahay, kung napapansin niyo po yung mga anak, try to also, ano ba yan? Paano ba gawin yan? Explore. It's also an engagement for them that you can start. Parang ganun po. Okay. Well, Prof, may mga nagsasabi po na yung mga bata ngayon, yung henerasyon ngayon, lalo na yung mga chikiting natin, medyo sensitive na para mahirap ng pagalitan. Ano pong may papayo nyo na pwedeng gawin ng mga magulang para maibalik yung dating, alam mo yun, na isang tingin lang na nanay sumusunod na in a way na hindi naman maaabuso yung kanilang mga karapatan? Actually po, yung po, tama po yun. Or yung mga kabataan po kasi natin these days, hindi po sila weak but quite sensitive. Kaya po,
brought by the media, brought by the games itself, and even sa exposure sa phone. Kaya po, the best thing that we can do if the kid is quite sensitive, try to explore muna po, what is the trigger? Bakit po sila naging sensitive? That's number one. Kasi kung hindi po natin alam what is the possibilities of sensitivity ng bata, well, there's no clear understanding kung bakit po nangyayari. Kaya kailangan po alamin muna natin what is the trigger, what is the stressors kung bakit. Pangalawa po, kung alam natin yung alam na po natin, let's start to already minimize yung ganong behavior for them not to be sensitive enough. And pangatlo po, alamin po natin how they cope. Yung coping pa nila through the phone, tapos hanap po kayo ng other alternative that can we do. And also, pang-apat po kung nagiging sensitive na po talaga at medyo nahihirapan po kayo to explore with. Try to also check the possibilities po yung mga, again, balik lang po ako dun sa mga unang nasagot ko kanina, try to also check possible extracurricular activities that you can do para po malesen yung emotion sensitivity. Kasi yung mga bata po, they become too emotional, they become too sensitive kasi hindi nila alam yung possibilities, how they can apply their emotions really well. Kaya po kailangan matry po natin yung different emotions ng mga bata. So at least alam po natin how to manage each emotions, how they become happy, how they become sad, how they become irritable, para po alam natin how to cope with these different emotions para po the next time, alam po natin how to resolve it. So possible, para siyang parang mga parents po these days, it's a challenge for them para po sila nagki-case study for each kid na meron sila, for them to explore and to know really well yung mga bata. So medyo magiging mahirap po, ma'am and sirs, pero I believe kung sisimulan natin yung pag-aaral sa emotions po ng mga anak natin, there will be a big help and also a good thing po para matulungan natin sila. Ganun po. Prof, sa panahon ngayon na may mga online communities at gaming friends, paano po natin makikita yung pagkakaiba ng healthy social connection at posibleng isolation naman dahil sa video games? Actually po, dun po dahil nga po yun sa mga online games po ngayon, they do develop friends po dyan. So, nagiging isolated po yung situation nila wherein yung preference po nila as a friend. For example, yung mga nakakaintindi sa kanila ay through online lang. Kaya po, if you'll be checking the kids, most of them have phones, number one, and most of them are talaga pong when it comes to their language itself, ay lahat po nag-i-English. Kung papansin po natin, kasi po naging communication sila through the games. Dahil may mga tao silang na-encounter na hindi naman po locally nandito sa Pilipinas, iba po ay nasa ibang bansa. So the communication is on the English fluency. Kaya po kailangan makita po natin ano ba ang nagiging source, bakit nag-isolate po yung bata. Probably, in some cases, nabubully po. In some cases, hindi nila gusto yung mga classmates nila. And in some cases po, kailangan ma-check din natin yung possibilities na baka merong problem within the family. Kaya po, ang escape ng bata ay maglaro na lang at maghanap ng tao doon sa online na makikilala nila. Kaya po yun ang nagiging cause. Kasi kung ang titignan lang po nating angle ay yung school, medyo kulang. Pero let's also check the possibilities. Baka merong, check up lang po sa bahay, baka meron. But at least alam natin, ano pwedeng natin gawin po within and even outside the house po. So at least it's more a collaborative effort, holistic po. Kumbaga, so a holistic effort para po mabawasan yung pag-isolate. Kasi pag nag-start po yung isolation, medyo alarming na po yun. Kapag tumahimik na yung bata, alarming na rin po yan. So please make sure, kapag nag-isolate, tumahimik at some point, lumayo na po sa inyo ang loob ng bata, please make sure to check as well. So may mga counselors po tayo, even ako po as psychologist and psychometrician, pwede po makatulong ang mga professionals po para po sa inyo. So ganun lang po, ma'am. So Prof, ito, balikan ko lang yung sinabi ko po kanina, no, na yung hindi lang naman sa games talaga nagsisimula yung problema. Meron yung mga nakikita nga nila sa social media kasi 'di ba, alam naman natin may mga balita na nagpapakamatay dahil sa nabash siya sa social media, may mga nagpapakamatay dahil natalo sa ML, ganon. So hindi lang talaga bata, kahit mga adults nagkakaroon na rin ng epekto sa kanila yung ganon. Tingin ko yung parang pag na-bore na sila sa game, parang they search for more. Naghahanap pa sila ng sa kanilang emosyon, di ba? So, ano ba yung dapat gawin? Hindi lang para sa mga kabataan, kundi para sa lahat, in general, na hihilig din na maglaro. Ako, mga letters lang nilalaro ko. Di ba? Pag may time, ganon. So, pangpalibang lang. Pero, yung mga sumusobra na, ano po ba yung dapat pang-control? Hindi lang sa mga bata, kundi para sa atin. Kasi, di ba, nung unang panahon, marami din namang mga krimen. Pero Yes. hindi dahil sa video games, dalawa naman tayong ganun dati, di ba? So ano po yung dapat gawin, Prof?
Actually po, para po sa lahat o para sa ating lahat po. Siguro who's very uso na po kasi ngayon doom scrolling eh, di po ba? Yung wherein yung minsan you're taking hours almost doom scrolling, playing even video games, watching videos, or even random po. Maybe let's a general aspect na lang po siguro. Siguro first for us, number one, medyo mahirap po ang time management. Pero kung hahanap po tayo ng activities that can make us more productive, for example, outside. Kasi po yung pag-detach natin sa phone, medyo mahirap po yan eh. Kasi kung yun po ang pahinga natin, kasi may mga tao pong nagpapahinga pero nag-scroll naman. May naman pong naliligo, even, alam po yun, nagpapalipas pero nag-scroll din. So, it's quite alarming na we become dependent, yung mundo po natin ay nasa phone na, ang mundo po natin ay nasa social media na. Kaya kailangan po masimulan na may mga tao nga po na inggit na buti pa sila nakakapag activities outside, nakakapag-jogging at whatsoever. Sana po, yung kung may nararamdaman po kayong ganong, for example, na inggit kayo with that kind of activities, try to be curious. Try to explore yourself and interest as well. Na ang mundo po natin ay hindi lang po limitado sa phone, hindi lang po on the phone or even sa mga virtual activities natin. Try to also explore outside kasi kaya po nag-i-increase din po kung mapapansin po natin, even yung mga work from home employees po, tumataas din ang case po depressive symptoms and even anxiety symptoms. Bakit po? Kasi yung repetitive na environment, doon po sila na-exhaust. Kaya po, make sure magkaroon din po ng environment outside, magkaroon ng activities outside para po hindi kayo na-exhaust at hindi po mag-increase ang burnout feelings po natin mga individuals. Working man po, student man yan, or even sa mga kabataan po natin. So it's more collaborative and everyone's I'm really hoping na sana po makatulong yun. Ganun po. O kaya naman pwede siguro ipatago muna yung cellphone mo sa mga kaanak mo. No? Halimbawa, patago mo yung cellphone mo sa asawa mo kasi hindi sabihin ko saan nilagay para mapagod ka hanggang sa hindi mo na lang hanapin. Parang ganon. Prof, pero ito, pahabol ko na lang. Balikan ko yung mga bata. Mga nasa ilang taon po kaya? Sa tingin ninyo, from your perspective, nasa ilang taon kaya pwedeng payagan na yung mga bata to go online or to play video games? Kasi yung iba may nakikita tayo, toddlers pa lang, nagjo-joy scrolling na, nagdo-doom scrolling na eh. Actually po, on my end, handling different individuals or cases already po, mahalaga po siguro yung, di ba po, may primary pa tayo from kinder to grade 6. Siguro po, that time, maybe hanggang 10, 11, 12 ata po, if I'm not mistaken. Siguro po hanggang 10, 11, at least hanggang 10, maybe, at least hanggang 10 po will do. Kasi kung yung time po hanggang 10, magiging dependent na po yung bata, hindi po nila alam anong buhay outside. Kasi, actually po, just to share with you po kung ano po ang characteristic natin ngayon, kung ano pong behavior natin ngayon, ay rooted po ng pagkabata natin. Even yung behaviors natin, pagiging emotional, pagiging even, kahit nga po pag-ayos ng gamit, rooted ng pagkabata natin. Kaya kailangan po, within 1 to 10 years old, nung bata po, try them to explore themselves without the phone, without the media itself. Kahit po pag 11 and 12, para medyo, merong proper limitations, proper groupings po na activities from 1 to 10, wala mo ng phone. From 11 to 12 to 20, that's the time they'll be more exposed to. So, more on balance po talaga. Kasi before, mga time po natin again, wala naman pong ganyan eh. Kaya po na-explore natin yung sarili natin at kahit pa paano po, well-develop po yung some aspect of our personality. Compare po sa mga kabataan ngayon, dahil po they're being exposed to media, nag-iiba na rin po yung behavior nila and even their emotions. So sana po, hanggang 10 will do, 11 will do, okay na po yun. Okay, mensahe niyo na lang po, Prof, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magulang, hinggil sa paggabay ng kanilang mga anak at pa rin na rin sa mga adults na nahuhumaling sa mga video games. Okay, maraming salamat po ma'am sa ating mga audiences po. Make sure to manage your screen time. That's number 1. And number 2 po, for example, you experience bullying or harassment brought by the media, please make sure po na, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang team of the PTV and even our team po, ako po as psychologist to help you para po sa inyong mga nararamdaman. And also, make sure, kung medyo alarming na po, don't hesitate to be checked by a psychologist and also psychometrician. Sa panahon po ngayon, na punong-puno po ng gulo, criticism, and at some point problema ang social media, please try to check outside at hindi lang po nag-iisa ang virtual world, hindi lang po yan ang mundo natin. Meron din pong mundo sa labas. And make sure na lagi pong to prioritize your mental health at lagi niyo pong tatandaan as well na mas mahalin po natin ating sarili. Kasi po pag di niyo po minalang sarili ninyo, there will be possibilities of possible negative effect po sa ating mental health. So yun lang po at magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you po. Okay, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras, psychologist and psychometrician Professor Justin Ray Chavez. Salamat, sir.